Ah, pagkatapos ng pagyanig, saka po kayo hahanap ng lugar na safe. Saka kayo magmamadali. Hindi sinasabing tumakbo. Madali lang na paglakad kapag nag-earthquake. Kasi ang tendency kapag tumakbo, maaari pa rin kayong mapahamak. No? So, yun po yung ating pinapapractice sa mga estudyante o sa mga tao na nagkakaroon kami ng earthquake drill. Okay. Ito pong nakikita nyo, ito yung nangyari sa Hyatt Hotel sa Baguio City. Meron tayo isang survivor dito, pero hindi na rin siya matatawag na survivor kasi namatay na rin siya. Hindi siya namatay diyan sa earthquake, namatay siya sa pagiging diabetic. Pero may naging bahagi ang earthquake na yan, that was 1990. Kasi naputol lang, naipit ang kanyang paa. Tumagal siya sa loob ng gumuhong gutali, diyan sa Hyatt. Nag-attend kami siya ng seminar. If you know him, Mr. Mayo Halyas. Tumagal siya ng halos 5 araw sa loob ng binti. Naipit ang kanyang binti, naputol. So yun ay pinagsimulaan ng kanyang it so happen na sila pala ay may dahil ng diabetes. So, nagtuloy-tuloy. Pero tumagal pa rin siya. Mahigit pa rin 10 taon, around 14 years after na nangyayari na yan, earthquake na yan. Next po. Liquefaction. Ito isa sa mga nangyayari kapag nag-earthquake. It is a process where particles of loosely consolidated and water-saturated deposits of fine sands are arranged into more compact space. Nagdudulog po yung, napupulbos yung mga lupa natin. So, makikita nyo, next po, pakita natin kung meron siyang picture. Ayan. Ito po yung nangyari sa Dagupan City. Gawa pa rin po ng 1990 earthquake na yon. So kung makikita nyo yung paghihiwalay ng lupa, yung ilalim po niya nagkaroon ng napulbos yung kanyang ilalim ng lupa, kaya nagkaroon ng malawak na paghihiwalay. Okay. Yan po yan. So sinasabi din na ang earthquake ay pag-induce o nagiging sanhi ng pagkaka-landslide. Pero hindi ito ang nangyari doon sa Ginsaogon, Leyte. Ano po? So isa lamang siya rin sa nagiging dahilan ng landslide. Nasabi, it is a downward movement of slow materials, either slowly or quickly. So ayan, kaya immediately, kapag nag-earthquake, talagang aalis kayo doon sa mga matataas na lugar. Lalayo kayo sa may mga pulo. Parang TV, kanina pa to. Kanina pa to nakaganda yung agad ay magkaroon ng landslide. Parang TV. Hindi kasi kita, kaya hindi kasi kita, kaya biglang yung bundok mababawasan kahit hindi siya hinukay ng tao. So, karaniwan kasi itong ating mga lugar, mga bulubundukin, binabawasan niya ng mga lupa na ginagawang panamba. So, pag nagkaroon na ng ganong pagkakataon, mas madali sila sa mga landslides. Kasi nagalaw na yung kanilang deposit. Ito naman ay sa Oriental Mindoro. Nung nagkaroon ng maraming namatay na nagkaroon doon ng isang tsunami na dulot ng earthquake. So, hindi natin masyadong nakikita dito, pero kaya nila ito pinakita, ito ay napakataas ng hayo ng tubig, yung salya ng tubig doon sa shoreline. So, yun po yung pinakita dyan. Isa pa rin pong epekto ng earthquake, yung ground rupture. The formation on the ground that marks the intersection of the fault plane with the Earth's surface. The common manifestation is a long fissure extending from a few kilometers or tens of kilometers, although ground rupture may also occur as a series of discontinuous cracks, moans, or depressions. The length of ground ruptures and width of the zone of deformation generally increase with the magnitude and type of
earthquake. Okay, ito yung pagbuka ng lupa. Yan din yung sinasabi natin na tinagalog lang nila, pagtabag o pagbuho ng lupa. So, ang pagtabag ay pagbuho ng lupa at bato sa dalisdis ng bundok. O nandito na tayo, kasama na tayo sa ngayon, sa tema ng buwan ng wika. Hindi lamang ang pagtabag, hindi lamang ito yung sa earthquake, kundi ito sinasabi dito pagtabag din ay yung pagkababad ng lupa sa tubig. Sanhi ng malakas na ulan, yan, sa Reunion, at yun lang lindol. Ilang minuto? Sinasabi na mayroon ba ibang uri ng pagtabag ayon sa bilis ng paggalaw, 2 hours, 3 hours, klase ng lupa at kung paano ito gumalaw. Ang agos ng putik ay nangangahulugan ng bumubuhong lupa ay parang umaagos na tubig. Maaaring ang buong bahagi o bloke ng lupa ay dumulas pababa. Ang paghulog o pagbagsak ng bato o rockfall mula sa bangin ay isa ding uri ng pagtabag. No? Kung kapalitaan nyo itong, ewan ko kung kayo ay medyo sa news. Kasi dito po sa atin, sa Timonan, meron dyan na nabagsakan. Dumadaan na kotse na nabagsakan ng gumuhong lupa. So, anong nangyari? Patay. Nasubi ang kotse, pati mga tao sa loob ng kotse. Doon po yun sa diversion road, doon sa zigzag. Sa ibaba. Okay. Next po. So, ayan, immediately ang pagbuho ng lupa. So, kailangan lagi kayong alisto. Okay, next po. Okay, mga karaniwang uri ng pagtabag. Yung pagapang, pagsalagmak o slam, paghulog or rockfall or debris fall, padausdos, slides or rock slides, pag-agos ng sama-samang lupa, bato at iba pang bagay, debris flow, at ang pag-agos ng putik, bato. Iba pa po ito yung mga, hindi po ito yung papakalusupulok ng bulkan. Ito pa yun. No? So, ayan. So, paano nyo, mapapansin nyo na nagkaroon ng pagtabag ng lupa kung